ito po yung pathway na dinaraanan natin kanina, ano. So, from Barangay Road, naglakad lang tayo ng almost 5 minutes. Ayan, so napakaganda ng ambience dito, intro ko lang. So, bali ito yung pathway mga ka-farmlat. And ayan, as you can see, may creek. So, after po ng creek, property ng mga ka-farmlat. Ayan. So, yun yung maganda dito. And highlight ko lang mga ka-farmlat, may source na rin po ng electricity sa lugar. Ayan, so may poste na po ng kuryente, ano. And itong creek mga ka-farmlat, after creek, property na po. Ayan, so may kasama po itong rice field. Ayan, check natin. Farmland po ito with rice field. Ayan. Nakakaganda. Karatig, may kapitbahay ka na. Ayan, so ayun lang yung poste ng kuryente mga ka-farmland. So maganda, halos takaran pa lang ng nyog. Ayan. So may mga ilang mataas na mga ka-farmlat pero dasik pa naman po mamunga, no? Ayan, so ang good thing naman dito, may mga bagong tanim na ayan, so, halos takaran na rin, ano, malapit na yung mamunga. So ito namumunga na. Good day mga ka-farmlat. Ayan, so I'm here ulit, Dilmark Talban po, property locator. And ayan, so nandito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon. And meron tayong new available property ngayon na 2.4 hectares. So clean title to mga ka-farmlat. Ayan, so electronic title na po ito. And bali ito po yung Barangay Road. Ayan, sa taas na yan. So ito naman yung access road going dito sa Barangay Hall. So dito, pwede naman tayong dumaan, ano. So para sa lahat naman po ito. And pwede kang mag-parking ng sasakyan dito. And from dito po sa Barangay Hall mga ka-farmlat, ano, so may distance lang ito na 5 minutes walk going sa property. So cemented pathway naman po yung daraanan natin. So tara tol. So ayan. So ito po yung Barangay Hall ng barangay. And nasa taas lang po nito yung pinaka main Barangay Road. Ayan. So from town proper, may distance lang po ito na 15 minutes, ano, going dito sa property. So sa town proper po ng Lopez, meron na diyang Jollibee, may mini mall na rin. Ayan, so LCC Mall. Ayan, so ito yung right of way niya, no. So daanan tayo ng pathway. Ayan, so hindi na rin naman liblib yung lugar mga ka-farmlat kasi may community na po dyan. Ayan, so marami na rin bahayan sa area. Ayan, napakaganda na ambience dito sa daraanan natin. Ganda talaga ng rice field. Ayan. So ayan po, sa daan pa lang nakaka-relax na. Ayan, so yun ang maganda dito mga ka-farmlat. So sariwa ang hangin. Ayan. So marirelax ka dito kahit may distansya, ano, kasi napakaganda naman ng ambience, napakaganda ng daraanan mo. Ayan. So green na green ngayon ng ano, palay. Ayan, medyo pagpasensyahan na po yung boses natin at medyo pause tayo ngayon. Ayan, so napakaganda ng ambience. Ayan, may creek dito. Running creek. Ito yung magandang property mga ka-farmlat, kaya lang ay not for sale po ito. So pinapakita ko lang po sa inyo yung daraanan natin, ano. So yung right of way going sa property. So kung naiinip kayo, pwede naman pong skip yung video, ano. So ang purpose lang ito para may idea din yung mga buyers natin na sa abroad na willing bumili kahit hindi pa nakikita yung
property para ma-idea sila dun sa location. Ayan. Napakaganda ng ambience. Ayan. So cemented pathway ito mga ka-farmland. So yun naman ang maganda rito. Ayan. Hindi maputik kahit umulan. So cemented naman po yun. And pasok ang motor dito mga ka-farmland. Ito taas ng palay. Ayan, so ngayon mga ka-farmland, ikakat ko lang yung video para hindi humaba And i-open ko na lang once na nasa area na tayo. Ayan, ayan, so yun mga ka-farmland, ito po yung pathway na dinaraanan natin kanina So from Barangay Road, naglakad lang tayo ng almost 5 minutes. Ayan, so napakaganda ng ambience dito, intro ko lang. So bali ito yung pathway mga ka-farmland. And ayan, as you can see, may creek. So after po ng creek, property ng mga ka-farmland. Ayan. So yun ang maganda dito. And highlight ko lang mga ka-farmland, may source na rin po ng electricity sa lugar. Ayan, so may poste na po ng kuryente And itong creek mga ka-farmland, after creek, property na po. Ayan, so may kasama po itong rice field. Ayan, check natin. Ayan, so may source na ng water ipapump mo lang yan, or yun mga ka-farmland, pwede ka dito mag deep well. Ayan, kasi tabing creek, so mababaw lang po ang level ng tubig dito so pwede kayo mag deep well. Eto na ba yung tol? Paikot. Ito kasama. Ayan, sige. Okay, so creek po ang boundary nito mga ka-farmland. Ayan, so 2.4 hectare farmland po ito with rice field. Ayan. Napakaganda. So mula dito tol, saan yung boundary niya? Yan, mula doon sa ibabaw doon. Mula doon sa... Yung may nakita kang kabayo doon. Dito, itong masukan na ito. Ito yan. Kasama nito. Ayan. So itong pilapil na to, yan yung boundaries. Abot doon sa may kabayo na yun So ibig sabihin, mas malawak yung rice land niya compared dun sa... Parang hati. Hati. May giti sa hektare yung rice field, saka nyugan niya, may giti sa hektare. Okay, so mula dito, abot saan naman dyan? Sa unahan. Mga yan, mga 50 meters. 50 meters. More or less. May bakod na yun, di ba? Hindi na yan kasama. Dito lang sa may nakatumbang puno. May nakapasok doon na madrika ka. Yun yung may puno na yun. Yun. Okay. Okay. So, pwesto lang tayo sa gilid. So, yan. Mula sa tinatayuan ko mga ka-farmland, ito po yung boundaries ng property. So, yung pilapil na yan, so yan yung boundary, papunta ron. Ayan, so ito yung farmland niya, and ito naman yung rice field mga ka-farmland. So, yung lapad ng rice field niya, mula sa tinatayuan ko, almost 60 to 70 meters po yan, pahaba. And pag ganun, so bali rectangle shape po ito mga ka-farmland. And so ito yung rice field ng property, and ito naman yung farmland niya So pwede mo natin puntahan yung tol. Sige. Tayo daraan. Okay. Ganda. So dun maganda magbahay mga ka-farmland kasi kitang-kita mo yung rice field Ay napakaganda po ng ambience dito. And dito naman, sa right side niya, so ayan po yung boundary niya, creek. Ayan, so may sapa. Ayan, napakamura nito mga ka-farmland, perfect na perfect to for retirement. Ayan, so budget friendly lang to mga ka-farmland, napakamura po nito. Ayan, ang good thing dito, clean title to mga ka-farmland, so TCT electronic title na po ito, alive ang seller. Ayan, kaya less hassle po ito sa transfer. Ayan, and may mga community na rin so may mga karatig, may kapitbahay ka na. Ayan. And so ayun lang yung poste ng kuryente mga ka-farmland. Ayan, so sako po ito ng property. So I think mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasa 7 portion po ito ng rice field, ng rice land. Ayan.
Nasa 8 pitak po ito. Ayan. Ganda. Ganda ng ambience. Ayan. So, ang maganda dito mga ka-farmlet, sa rice field, so hindi man yan, syempre, araw-araw tayo nakain, ano. So, continuous po ito. Ayan, pagtatanim nito. Ayan yung ano, boundaries. Ito yung boundary mga ka-farmlet. Ang harvest naman po ng palay is every 3 months din. Ayan, so parang nyug din to mga ka-farmlet. Nakakailang balde ba ito ng palay, tol? May idea ka? So, hindi natin kasama yung mismong mayari. I-ask natin kung nakakailan ba ito. Every harvest. Ayan. Napakaganda. Ganda talaga ng rice field. Ayan. So, yun mga ka-farmlet. I think mas malawak yung rice field niya no, compare sa farmlet. Ayan. So, ito naman yung sakop niya na farmland mga ka-farmlet. Ayan, yung portion na yan. So, medyo mataas yung tingnan, pero slight hilly lang yan mga ka-farmlet kasi mataas lang yan tingnan gawa ng mga puno, ano. Ayan, pero banayad hilly lang po yan. Accessible kahit may edad na. So, bali ito po yung sakop natin na rice field mga ka-farmlet. Saan ba tayo galing kanina? Doon ano? Okay, so doon po tayo nag-start ng video kanina. So, mula dito sa boundary, nasa almost 70 meters po yan. Pahaba. Ayan, so yan lang po yung boundaries ng property. Ano, going naman dito. Ayan, so bali rectangle shape po ito mga ka-farmlet. Ito yung sakop natin na rice field din. Ito naman po yung farmland area niya. Ayan. So, maganda. Halos takaran pa lang ang nyog. Ayan. So, may mga ilang mataas na mga ka-farmlet pero dasig pa naman po mamunga, no? Ayan. So, ang good thing naman dito, may mga bagong tanim na ayan. So, halos takaran na rin na malapit na yung mamunga. So, ito namumunga na. Ayan. So, ito po ay is banayad hilly lang naman mga ka-farmlet. Accessible naman siya kahit may edad na. Ayan. So, hindi naman siya ganun kataas. Banayad hill lang po yan. Kaya perfect na perfect ito. Pwede ka magbahay sa taas kasi overlooking area po yan. So, kitang-kita mo yung rice field mo mga ka-farmlet. Ayan. So, ayun lang yung poste ng kuryente. Tara, ikutin natin pag ganun. Dito lang sa baybay kahit dito lang. Ayan. Sige. So, ito naman po yung flatted area. So, yung dulo niya medyo elevated. Ayan. So, dyan maganda magtayo ng kubo or house kasi overlooking yan. Lilinisan lang natin yung harap para kitang-kita nyo yung ambience mga ka-farmlet. Ayan. So, wala din tayong estimated na bilang sa nyog kasi kasama lang natin dito is yung locator natin. I-ask pa natin sa may-ari. Ilalagay ko na lang sa description mga ka-farmlet yung harvest ng palay and yung nyog. Ayan. So mga dasik naman po ito mga bunga. Ayan. Ganda. Ganda ng ambience. Wala ito mga ka-farmlet. Napakamura lang po nito. 2.4 hectare clean title. Ayan. So huwag nyo nang pakawalan mga ka-farmlet.
so ipapakita ko po sa inyo itong Google location ng property para meron kayong idea dun sa location. Ayan. So bali dito tayo nag-start ng video sa may barangay hall. Ayan. So point lang natin. Ayan. So bali ito po yung barangay road mga ka-farmlet. So from barangay road naman going to town proper, so mag-drive lang tayo ng 15 minutes So ayan, so mula barangay road may distance lang ito na 30 meters I think going dito sa barangay hall. And ayan, so dito sa portion na to pwede kayo mag-iwan ng service nyo kasi malapit naman sa barangay hall. So may tanod po dyan 24 hours kaya safe naman po ang 4 wheels nyo And ayan, so mula dito sa barangay hall mga ka-farmlet, ayan, may right of way po dito na pathway So pathway ang daraanan natin. So cemented naman po 'yan kaya kahit umulan hindi maputik yung daan. Ayan, so daraan lang tayo ng pathway going sa property. So may distance lang po ito na 5 minutes walk So 5 minutes mga ka-farmlet. Ayan. So ayan, bali ito po yung cemented pathway and tatawid lang tayo ng creek. Ayan. And ito na po yung starting ng property. Ayan, so ito na po yung starting ng property mula dyan, abot dito mga ka-farmlet. Ayan, so bali, rectangle po ito, ayan, ito na po yung portion na sakop niya na farmland and ito na naman yung rice land, So, ayan, makibase nyo po ito sa video and ito yung gilid niya. So, hindi na po ito sakop ng property pero, ma-visualize nyo po yan sa video, Ayan, so bali ito po yung farmland niya. And ito yung sakop niya na rice field. Ito po yung size ng property natin, 24,063 square meter. Ayan. So, bali, I think, mas malawak yung rice field niya compare sa farmland niya mga ka-farmland. Ayan. So, bali, ayan, ito yung distance niya. So, napakalapit lang po niyan from barangay road. Kaya accessible naman siya. Kahit may edad na kasi wala namang slope dyan. So, pantay naman yung daraanan natin mga ka-farmland. Napakalapit lang po nito sa school ng high school. Ayan. So, almost 2 minutes drive lang po from barangay road. Nasa school na tayo ng high school. Ayan, kung may kids kayo, tama-tama po ito. And sa town proper noon, mga ka-farmlet, ayan, so almost 20 minutes drive lang po ito going to town proper ng Lopez. Naglakad lang tayo ng almost 5 minutes going sa property. So, ito naman po yung access road going sa barangay hall kaya public naman po ito kahit sino pwedeng dumaan and kung may 4 wheels ka pwede mo namang i-parking dito mga ka-farmlet so malawak naman yung space so ayan, babaybayin lang natin yung distance niya from main barangay road. So sa may taas lang ito mga ka-farmlet, main barangay road na po. Ayan. So bali ito na yung main barangay road mga ka-farmlet and all cemented naman po yung daraanan natin from National Highway. And going to town proper naman, may distance lang po ito na almost 15 minutes.